Hi sa inyong lahat. So, may ikikwento lang ako sa inyo about sa nangyari kahapon. So, kahapon kasi guys, nag-day off tayo. Kasama ko pa rin si Ma. Every day off namin, pagkasama kami mag-day off. So, ayun. Dati kasi, magkalapit lang kami ng bahay. So, and then ngayon kasi, nag-transfer na kasi siya ng lugar kasi nakakuha na ng condominium yung amo niya doon sa mas malayo dito. So, di ko nababanggitin yung mga address namin. So, ayun guys. So, ibig sabihin, magkalayo kami at saka mas malayo ako compare sa kanya sa mismong kumbaga city doon or mas malapit siya sa mga pasyalan compare sa akin. So, ayun, kailangan na ako lagi yung nagtatravel papunta doon sa area niya kasi nga, yun nga, sabi ko sa inyo, mas malayo ako. And then, pag-travel ko kahapon, wala man akong naramdaman or anything na ano. And then, nakarating man ako doon sa area na yon. And then, nagkita kami, kumain kami ng umagahan. And then, kahapon kasi, kung hindi ako nagkakamali, naghahanap kasi kami ng mabilihan ng mga pagkain na dadalhin namin sa area kung saan kami magde-day off. So, ayun, tapos may napansin kami na mga murang mga damit doon sa park na ibaba. So, bumaba kami doon park na yon. And then, para sa akin, hindi ko man siya napansin kasi nakapokus lang kasi ako sa binibili namin kasi kausap ko kasi yung family ko sa Pinas. Kausap ko kasi sila na mura yung mga damit dito, baka may magustuhan kayo para maisama namin sa pagpapadala, ganyan. Tapos yun, nung kausap ko yung family ko sa phone, hindi ko alam na si Ma pala may something na nagaganap sa kanya doon sa area na yon. Tapos bigla na lang siya kumbaga lumalapit si Ma sa akin na yung tipo na yung lapit na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya mabigkas. Siguro nandun na din yung sa takot niya, ganyan. Tapos nung nagbayad ako, nagtaka ako sa tindero na sabi ng tindero kay Ma, baka gusto niyang, ang pagkasabi talaga ng tindero ay, baka gusto niya na siya ang magbayad. Yun ang binigkas ng tindero kay Ma. Tapos taka-taka ako, sabi ko, sino? Sabi ko kay Ma. Tapos sabi na naman ng tindero, yung lalaki kanina pa kasi nagtitingin-tingin. Akala ko, kumbaga, tinitignan niya lang si Ma, kumbaga yung tipo na yung hindi mo aakalain na may something na mangyayari or whatever. Tapos yun, nung nakabayad kami, doon na nakwento ni Ma sa akin na tara na. Tapos sabi ko, bakit? Tapos sabi niya, kanina pa kasi ako tinitignan ng mga lalaki, sabi niya. Tapos sabi ko, bakit daw? Tapos sabi niya, lumapit sa akin yung isang lalaki kaninang namimili ka, kaninang kausap mo sila mama, sabi niya. Bakit? Sabi ko. Tapos sabi niya, kinukuha daw ng lalaki yung number ni Ma. Kasi nga, ewan ko, di ko alam kung bakit niya nilapitan si Ma at tinarget niya talaga si Ma na kuhanan ng number. Then syempre si Ma hindi niya binigay. Si Ma kasi yung tipo na hindi kanya i-entertainin. Kung hindi kanya kilala, hindi kanya talaga i-entertainin. Hindi kanya kakausapin, iiwan kanya. Ganun ang ginawa ni Ma kahapon. Na nag-entertain yung lalaki kaso si Ma lumihis siya. Kumbaga parang wala siyang narinig. Pumunta siya sa tabi ko daw. Yun ang kwento ni Ma kasi hindi ko na siya napansin. Akala ko kasi namimili lang din siya. Kumbaga tumitingin sa mga tinda, ganyan. Yun pala hindi na. And then yun, tapos yung area na yun, sabi ko, halika lang dito sa tabi ko, wag kang umalis. Tapos nung pumunta kami sa isang store, kasi may mga mura ulit doon na mga bilihin, pinapapili ko yung panganay kong anak ng shoes niya.
And then sabi ko, anong gusto mo dito? Yan. Tapos sabi ni Ma, hindi na mapakali si Ma. Parang sabog na yung mga boses niya, natatakot, nandun na yung takot niya, nandun na yung ano. Pag hinahawakan mo yung kamay niya, nalalamig na siya, ganyan. And then, ayun, nung sabi ko, okay, tara na. Tapos, nung paakyat na kami doon sa pinanggalingan namin ng pinag-umagahan, sumusunod pa rin sila. Kaya sabi ko kay Ma, wag mo silang titignan, wag mo silang sinusulyap-sulyapan kung nandyan ba sila sa likod. Basta maglakad ka. Tapos, yun guys, sunod pa rin sila, sunod. Pinunta ko sila sa grocery para lang tignan ko kung susunod pa rin sila sa loob ng grocery, ganyan. Tapos, sumunod pa rin sila. Tapos, nagbili kami doon sa grocery ng dadalhin ulit namin kasi wala na kami nabili na pagkain namin guys kasi nga sunod ng sunod yung mga tao na yon, yung dalawang lalaki na yon. Tapos nung sumusunod na sila ng ganun, sabi ko na ganyan, bakit sila sumusunod? Ano ba ang purpose nila? So ang ginawa ko guys, kasi lahat ng pinupuntahan namin sumusunod talaga sila. Doon talaga ako napaisip na mali na to, mali na. Tapos nung sabi ko, halika dito, maglakad ka lang na parang normal, maghanap tayo ng police or security, something na pwede naming pagsabihan, ganyan. Tapos nung pumasok kami wala akong mall yun guys, pero wala kasi akong makita na security or anything na ano, hindi ka kasi gagaya doon sa Pilipinas na, di ba yung loob ng mall natin sa Pinas kung saan nakakalat ang mga security. Doon kasi sa mall dito kasi guys, madalang ka lang makakakita ng mga security guard na ano talaga. So, pwede kami magsumbong sa mga nakikita naming mga ibang tao na pwedeng pagpatulungan. Kaso nga lang, mas kampante kasi ako sa security or mga police. Kaya naghahanap ako talaga ng police na pwede kong pagsabihan. Kaso guys, wala talaga. So, ang naisip ko, no choice talaga kami. Kung hindi papasok na kami sa may MRT station kasi doon talaga guys, madaming security guard doon, maraming officer doon. So, minabuti ko na lang na pumasok na kami sa MRT. Di bale na hindi kami kakain or what. Basta pumasok kami doon. Sumusunod pa rin sila guys. Sumusunod pa rin sila hanggang sa nandun na kami sa loob mismo ng MRT station. Tapos may nakita ako na security guard. Ang sabi ko talaga sa security guard, pwede ba akong magreklamo? Kaso nga lang yung security guard may pagkatanda na din, tsaka siguro hindi niya naiintindihan yung sinasabi ko kasi English yung sinasabi ko. Kaso nga lang yung siguro nagsishake na din kasi ako, kumbaga natatakot na din kasi ako, kaya siguro hindi niya ako naiintindihan. Kaya kailangan ko pang i-type sa cellphone ko kung ano yung sasabihin ko sa security guard. Tapos nakita na kami ng mga lalaki na nandun na kami sa may security. Ang ginawa ng dalawang lalaki, pumasok rin sila sa MRT, kaso nagmadali na sila na umakyat doon sa taas para sumakay na ng MRT. So, sabi ko sa security, sir, paki-hold nyo sila. Please lang kasi kanina pa kami sinusundan. Hindi ko alam kung anong kailangan nila sa amin. Kung pwede, tanungin nyo sila kung bakit nga kami sinusundan. So, yung security na yun, niradyo man niya sa lahat ng buong kasama niya dun sa istasyon na yun. Pasensya na kayo guys kasi dito pa yung tension ko. Kumbaga, nandun pa talaga yung takot ko. Hindi pa ako naka-recover sa nangyari. Tapos, ayun, pumasok na sila sa train kasi sakto na pag-akyat nila sa taas may parating na train, so nag-escape na sila, tumakas na sila. So sabi ng security sa akin, huwag ka magalala, ang mga MRT dito maraming CCTV, huwag ka magalala, ipapahold namin sila sa next station. So ayun guys, habang kinakausap namin yung security, may lumapit din sa amin na mga officer na tinulungan kami, ginabayan kami kung anong dapat namin gawin. Sinabi nila kung ano yung mga dapat naming
tandaan at saka gawin. Kaya ayun guys, ang ano lang ba, yung tipo na kahit nasa safety ka na lugar, na bansa, hindi mo pa rin masasabi guys kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo, ganun. So, in the next video ko na lang ulit, mag part 2 na lang tayo kasi mahaba-haba na yung video natin.